po yung heart mo, Panginoon. Heartbeat mo, Panginoon. At maging bishop. At dalangin ko po na gano'n po sa bawat isa sa amin. Nauwi kami na may take home. Uuwi kami, Panginoon, na yung focus namin hindi yung awayan sa loob ng church o magpo-focus kami ng mga problema, kundi bagkus ay iisipin namin yung aming mga kapitbahay, barangay, syudad, and to the nations of the world. Ito yung drive ng Life Giver as we focus more on sa pag-i-enlarge nito. In Jesus' name. Amen. Palagpakan natin si Lord. Kinabahan ako kasi si Pastor Jaime. Okay. Tina pa si Rev John, Rev Faithy, si Rev Helen. Intindi eh. Si Rev John talagang pinapakita sa atin na focus at yung parang intentional or consistent. Si Rev Faithy gigil to evangelize and to reach out. Ngayon ay makita din natin yung bishop natin ay gigil din, no? When it comes to church planting. Ang problema lang sa iba, pero wala din, si ibang sila ay gusto nilang manahin, gayahin si Bishop sa preaching style niya. At sabi pa ng mga preaching pastor, napakahirap, mahirap nga eh. No? Ang hirap gayahin. Pero sana makuha natin yung heartbeat ng ating bishop. Bukang bibig niya, bukang bibig niya yung church planting. Sa edad ba naman niya, ay grabe. No? Pupunta pa ng ibang bansa. At yung kayo ng yung mag-preach siya, kahit kahapon ay nag-isip ako eh. Sabi nga nila, Rev Nestor, anong gusto mong mangyari? Ipapadala ka namin sa Africa? Sabi gano'n, para makapag-asawa. Biro din na yun. No, biro lang yun. Pero sabi ko, habang nag-word si Bishop, ani ko, Lord, sa edad ko ba naman ganito, pwede ba bang magpa-plant ng church sa ibang bansa? Pwede. Amen. Amen? Pakisabi sa katabi mo, pwede. Alam mo, ang pagiging life giver, lalo sa mga baguhan, ay makita mo na we started, ano lang eh, I think, di ba, Pastor Joan lang, di ba? 19, hanggang naging 13 na lang, pero sumasabog ang life giver. Amen. Sumasabog ang life giver. So makita natin na mula noon hanggang ngayon, hindi lang sa Pilipinas, meron pang ibang bansa. Alala ko yung first time akong umattend ng Mission Transformation, yun yung una ko. Sabi ko, Lord, gusto ko rin yun mangyari sa Cebu. Yung fire na yan, dadalhin ko sa Cebu. Alam niyo ba na pagkatapos noon, kausap ko si Bishop, kasi nung una, sabi ko lang sa kanya na, Bishop, gusto kong isa sa magiging, i-disciple niyo lang ako. Kasi nasa G2 pa dati. Ngayon G30 na. Tapos, I like you. No? Dahil hindi ako naghanap kung magiging 12 ba niya. Hindi. Gusto kita, sabi ni Bishop. Alam niyo, nung umuwi ako, grabe nangyari sa Cebu. Alam niya, replay niya. Na hindi lang sa life giver, kasi halos mga syudad na open natin, Bugu, may taga-Bugu ba dito? Bugu, Lapu-Lapu, Cebu, Pastor Dogi, Mandaue, Asturias, Barili, Camotes. Oo, grabe ang ginagawa ito. Dadamay pa yung mga ibang grupo. Yung Body of Christ. Alam niyo ba na, hindi lang makuha dito. No? Alam niyo ba na, mayroong sa Danao City, mayroong isang pastoral doon na wala naman siyang formal training actually. Pero ngayon, alam nyo,
Yung church niya ay more than 10 churches. Yung central church nila ay 200 mga adult lang yan. Kung kaya niya na walang formal training, babae pa, tingnan mo yung katabi mo. Hello? Hindi ako nagbibiro. Kasi ang church planting ay hindi lang to sa nakapagtapos ka eh. Pag-aralan natin ganyan. So, ang tanong, why church or why plant churches? So, tingnan natin muna ang Matthew 28:19-20, pamilyar kayo sa atin. Inutos talaga ni Lord sa atin eh. Alam mo, sinabi ni Lord sa atin, all authority from heaven and on earth has been given to me, therefore go and make disciples of all nations by baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to observe everything I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the age of days. Amen? So, magtitip ni Lord yan sa atin. Musugod ka sa dili, papahayag ka sa hindi. Talagang sinabi ni Lord sa atin. Okay? Then, modeled by the Apostle Paul. Lahat ng binuntahan ni Paul, nagpa-plant siya ng mga simbahan. Amen? Amen. And it was practiced by the early church, continued by the modern church. So, even church planting history sa Pilipinas, alam nyo, 1980s at 90s, pinakamabilis at malakas na mga church planter ay itong Baptist Church. Sumunod ang Alliance for Kamako. Pero ngayon, alam nyo ba? The Assemblies of God. Target ka nila eh. Itong kabila lang ha, The Assemblies of God. 2030, yung may plan nila na church ay dapat aabot ng 2030. Hello? Amen? So, ayon pa ni Peter Wagner, the effective evangelism under heaven is church planting. Why? Kasi, ano yun eh, ito yung, masabi natin, intentional. Kasi kung mag-alive ka lang, parang pwedeng maipagpatuloy yun o hindi. Nandun yung focus natin. Amen. So, Life Giver Mission serve now as our battle cry. Mamaya ibaba mamaya kung ano yung Life Giver Mission natin. Nandiyan na pero hindi ko nasabihin sa inyo para ano. Now, how do we fulfill this mission? Yung mga na-interview namin, lagi sinasabi namin sa interview, 3 to 5 years from now, anong gusto mo mangyari? Hello? Ganun ba tayo mag-isip? Anong gusto nating mangyari? Mahalaga yan eh. Hindi tayo nagpa-pastor Sunday lang. Kundi ay pag-isipan din natin dahil merong gustong ipapa-accomplish sa atin. Amen. Amen. Sana may coffee no kasi kinabahan ako. Amen. Now, ano ang pwede natin i-contribute? Sabi ko sa mga interview natin, lalo na yung maging ordained, anong pwede mong mai-contribute sa Life Giver? Dapat mag-isip tayo. Kasi, I don't think walang tsambahan kayo. It was ordained by God. Bakit naging Life Giver tayo? Amen. Basta lang tayo na ilan lang naman tayo. Diba? 13. May sumasabog na. Kasi kapag di ka mag-iisip, maaaring guluhin yung church mo. Sorry for that word. Pero posible yan. Look at Jerusalem. Kasi nag-i-enjoy na sila, hindi nila iniisip yung sinabi ng Lord sa Acts 1:8. Amen? Hindi ako galing. Sinasabi ko lang ito. Dahil gigil din ako. Amen. Okay lang sa inyo, hindi kayo ma-open kapag nag-open.
Sarap. May mas masarap. Now, alam niyo ba na nirarally ko to? Nirarally ko ito sa district ng Mindanao minsan. Alam niyo, matutuwa ka eh. Bago kami umuwi, sabi niya, i-open ko yung Balay-Balay, General Santos City. Nakakatuwa. Now, may sinabi ako to, yung roadmap for church planting. Number 1 is vision. Mahalaga ito kasi kapag wala kang pananaon sa Cebuano yan eh. No? If you don't have a vision, nako, madali kang ma-discourage. Nako, baka hindi ka abot ng 3 years o 5 years. Masaya nung una, nag-report ka ng marami. Pagdating ng panahon, ayan, hindi palitan mo yan. Kasi matapang pag matanda yun. Alam mo, kabataan yung kaharap dito. Amen. Amen. So we need to have a vision. Sarap. Alam nyo, mahal na kayong nagpamasal sa ako. Ganito ko lang sa inyo para malis mo na yung kabakaw. Boss, na-prank. Nagpamasal sa ako. Ito yung hotel namin. Nagpamasal. Dalawa kami. Alam niyo ba yung masal sa akin? Siro, nagkampuhan sa akin. Sir, gusto mo extra? Ano yung extra? Alam niyo, nung bumigay ako, kasi kinabukasan, nag-open siguro ng isang church. Amen. Kapag mayroon tayong vision, kahit na-struggle, sa Cebuano, struggle, di ba? Kahit mayroon temptation, kahit nahihirapan ka, Struggle. oh, pwede mong itawid yan because you have a vision from the Lord. Hindi tao. Hindi ka, ini-impress mo yung bishop natin o yung overseer natin. Pero alam mo, you have a vision. Kahit may problema, may temptation, kakulangan, naku, pwede mong itawid yan. Why? Because you have a vision. Mahalaga yan sa atin. Okay, sasayin natin, ano ba yung gustong ipapa-accomplish mo sa atin? 5 to 10 years from now, mag-isip na tayo. Pwede nyo isulat. 5 to 10 years from now, ano ba yung gustong ipapa-accomplish ni Lord sa inyo? Kasi baka puro-puro na lang tayo. Hello? Mahalaga yung vision na sinasabi. Hindi po ma-establish ang life giver kung walang, di ba, walang nakuha si Bishop. Sinabayan lang natin siya. Kaya sumasabog ang life giver na yun. Kaya nandito ka, kasi gift ka sa life giver. Amen. Hindi ka burden. Hello? Kahit may struggle ka, may problema ka, kung church tayo nahihirapan, nahihirapan naman ako sa lahat. Amen. Amen. Hindi man madali. Kasi may yawa. Diba? Sa buhol pa may jawa. Diba? Hindi madali. Sa totoo lang. Pag-artista ka na lang para walang problema. O yung ibang mga pastor, nag-vlog sila, naging vlogger na lang sila. Kumita pa. Hello. Amen. Vision. Pangalawa, we need to have a target area. Diba? Meron kang target area. Why? Kasi may focus ka eh. Pag iniimbita ka, alam mo, pwede mong paghindian kasi may focus ka eh. Alam niyo ba? Life Giver Butuan, nag-start kami ng January. Pagdating ng July, nakapag-start na tayo ng gawain. Why? May focus eh. Kapag may focus makakalimutan mo ng manligaw. Kaya hindi na ako nakapag-asawa. Kaya palang lakas ng focus mo. Siningil ko pa. Mahalaga, yan, yung target area natin. Ano bang target mo? Nabanggit na ni Rev Jan kanina. Di ba? Campus ba? Kung sa Muslim area ka, pwede rin, o tribal, pwede rin yan. Depende sa focus mo. Kasi kapag may lumapit sa'yo, tapos mag-i-invite, nakita mo hindi related sa gustong ipapa-accomplish mo, kaya mo makindi.
May focus ka eh. Kasi sinasabi dito, intentional yung ginagawa mo. Amen. Amen. Start ako ng Cagayan de Oro. Alam niyo, pag pasok ko ng Cagayan de Oro, hindi lang local church tinignan ko, but district. Amen. Amen. Umalis ako at yung message o yung wife ko, yung buhay pa sa dati. Alam niyo, naging district yun. More than 10 churches iniwan namin. Nung dinala kami doon sa Cebu, ay for after 14 or 16 years, iniligawan ko si Rev. Glenn. Sumabog kami. Why? Kasi church planter siya eh. Alam niyo, kung mayroon tayong vision, si Lord magbibigay ng tao sa iyo eh. Amen. Amen. Ulitin ko, mayroong struggle, may temptation, pero ma-overcome mo. Kasi hindi ka pwedeng mag-excel kung meron kang, nabuhay ka sa kasalanan, hindi pwede. Hindi ka mag-excel, pabalik-balik, paulit-ulit na yung trabaho mo. Hindi ka magkaroon ng tinatawag na legacy. Amen? Balikan natin vision, target area. Ito yung parang roadmap natin sa church planting. Pangatlo, mobilize and rally your local church. Huwag mong solohin yan. Irarally mo ngayon. Bago ka mag-preach, di ba? Sinasabi mo, etong buwan na to, City Hall, targetin na natin yung City Hall. Si maraming lumilipad dyan. Ay, di ba? Taga City Hall ako eh. Targetin na natin. Sinasabi mo eh. Kasi mayroong gustong ipapa-accomplish ni Lord. Gusto ni Lord na mag-open ang church. So we need to mobilize or rally sa mga tao natin. Why? Kasi we need to raise up manpower. Di pwedeng ikaw lang mag-isa. Buong church. Irarally na natin yan. Ang purpose nito, makapag-raise up tayo ng mga tao. Hindi sa lahat ng panahon, ikaw ang magpapastor dyan. Tama yung sinabi ni Rev dyan. Inupuan lang niya, pero mayroon siyang iiwan doon. Amen. Hindi lang yun. Hindi lang yung makapag-raise up ng manpower, kundi pati prayer warrior. Ito pala. Actually, yung ko nawala. Kasi hindi gano'ng marunong eh. Nawala yung ito lang pa sundin natin. Prayer support or intercessors. Then, yung financial provision. Bago ka manghingi o mag-fundraising sa labas, ito muna yung local church. I like what Rev Dante. Bago ang labas, loob mo na. Irarali namin ito. So hindi ka solo flight. Pero mangyari yan, every time bukang feed mo, mag-open tayo ng isang syudad. Kasi we need to flow with the apostolic anointing. Why? Yun yung sinabi ni Lord. Yun din yung heartbeat ng ating vision. Amen. Hello, kuha ba niyo sa likod? Simple na yung tinuturo ko. Kasi ito yung naranasan ko eh. Mobilize and rally your local church. Iba yung hindi ka pa mag-start ka pa ng church. Pero marami sa atin, may local church ka na eh. May local church ka na. Then, start a life group. Pag marami mo na, mayroon kang focus sa lugar, target mo, campus ba yan, community ba yan, or corporate, start a life group. Nasa mind mo ngayon, 7 life groups ang i-open ko. So may focus ka, hindi yung dito, tapos Visayas, then Luzon. Hindi, focus ka sa isang lugar. Targetin mo na ito. We need to start a life group. Goal natin is to establish at least 7 or more life groups within 1 year. Ako 6 months lang. Why? Dili dahil magaling ako, hindi. Dahil, sabi ko, Lord, pag may church, mag-aasawa na ako. Hindi, meron lang.
Alam niyo ba yung Cagayan de Oro, naging malaking church yun eh. Sa dati kong relihiyon. Start ako ng 1993. Start ako doon ng, Ilang taon ka na? anong month ba yun na pumunta ako ng September? Hindi. 1990. April birthday ko. April 1 birthday ko eh. Sabi ko, Lord, before December, 1992. mayroon na akong local church. 33 ka na. After that December, magpapakasal na ako. Si may girlfriend ako during that time eh. Pwede. Even. Pastor ako, di pastor, din ko kunin ko. Amen. Di ba? Amen? So, pero mo, kung life group, pag makapag-start tayo ng life group, dali lang yan eh. Yung iba kasi, mag-start, maghanap ng building. Hindi, may building, wala kang tao. Life group muna, isa hanggang ano. May life group ako. Yung, alam niyo, pamilya natin yung Putuan, Kabadbaran. Medyo ano yan eh, medyo may distansya yan. Sa life group pa lang, nag-start na akong nagka-challenge ng giving. Alam nyo, for how many, months na life group namin, pag open namin, ang rental namin kasi 20,000, kailangan namin ng 60,000 para advance. Ay, kaya, mayroon akong pera eh. Hindi ako nangihingi dito. Okay naman si Rev Nestor kasi at exicom naman yan eh. Lagi kong sinasabi, noon pa yung Lord, gawin mo akong extension ng aming vision. Hello? Lord, kung i-bless man ako magbibigay. Kaya nabibless ako ni Rev dyan eh. Why? Isa sila sa tumulong sa akin. Kunwari lang yun, nag-preach ako doon. Pero nag-i-establish na ako ng para mag-donate siya sa akin. Pero isang aircon, 50,000, gidonate na sa akin. So, ginanayayan ko nang mag-preach sa kanila. Pakamay-kamay na ako, pataping-taping na ako, pero nangihingi yan. Actually, yung mindset natin, aasa, sikapin daw natin, instead na, Lord, yung mga regaluhan ko si Bishop ng isang church. Hello? Ibahin natin na, ano kaya ang maitutulong? Mag-affiliate na ako ng Life Giver. Kasi yun yung thinking na ako dati, sa grupo namin. Pagpunta ko ng Life Giver, na born again ako. I love people of God. Amen ba? Lord, maging extension ako. Alam niyo ba, nung Nation Transformation, tapos kausap ko dito si Bishop, ang dali na ng Cebu, hindi lang local church, na yung distance siya. So Lord, kasi parang yung Nation Transformation, sino nakati doon? Diba? Sabi ko, Lord, mag-raise up ka rin ng faith sa Cebu. Okay, raise up si Dobby. Kasi Dobby dati mahihayin yan. Ang itim-itim, wala naman sa dito, diba? Hindi naghihikaw, walang lipstick. Sa totoo lang, sabi ng wife ko, Dobby, magpipray ka na. Nahihinig pa yan. Pero at Dobby, pag nagpipitch ngayon, yun yung people sa likod, umiiyak na. Grabe yung anointing ni Lord. Sabi ko, Lord, salamat na mayroong faith sa Cebu. Atin lang yun. Mayroon din akong Bishop Manny, through Rev Glenn. Kasi natin yan eh. Nagsa-surplus pa siya. Tingnan nyo ha. Palili, halos lahat na yan eh. Nagsa-surplus yan sa Mindanao. Mayroong dalawang pastor. Etong Kabakan, Kinapawan, at ito, Berwila. Kaya Rev Glenn yan eh. Dati mga Mislian yan. Ngayon Mislayas na sila. I do believe na nilagay ka sa isang lugar, ilit tsamba. Walang tsamba ka, it was ordained by the Lord. Kaya galaw-galaw. Mag-iisip tayo instead na hihingi tayo. Ano kaya? Kahapon pa Lord, ano kaya gagawin ko? Sabi ni Lord, we need to raise up missionaries. Kasi dapat sa Qatar ako, hello guys, dapat sa Qatar ako. Hindi ako pumasa dahil sa edad. Sa totoo lang, Qatar ako magpastor. Sabi ko nila, doon ka sa Qatar, mga mag-asawa ko doon. Katulad ni... Sabi ko, sige ba? Ay hindi, sinikap ni Bishop, hindi talaga natuloy yun. Dahil magpo-focus mo siya. Magtulungan kami ni, Davao, ni
Pastor, Brett, tulungan kami niyan. Sabi ko kay Pastor Brett, sa sunod gusto kong makita ka naman na, dahil told yan maging ordained minister ka na. Why? But want to go, 10 hours siya. Ang hirap pa. Pero may isa ko pinapunta doon para magkasal. Ang hirap. Kaya, Brett, chance mo na ito. Amen. Panahon mo na. Amen. Palapakan niya natin sa Lord. Start Praying a for you, life group within, sa mind natin, 7 lang or more. Then, 5 natin, birthing or launching of a healthy life giver church. Simple lang. Life group, huwag yung building, huwag yung support. No. Start na lang life group. Kaya naman natin, ginagawa na natin yan eh. But you need to have a target area. Amen. Target area na kaya ng church. Dito kayo, pero doon naman kayo sa tawi-tawi. Mission yun. Pero kung i-model nyo ang church planting, maganda yung city to cities or yung nakakalapit na lugar. Sana, pagkatapos nito, nasa mind ng ating mga pastors na uuwi ako, Lord, then magdi-district ako. Amen. Amen. Hello? Amen. Hindi yung uwi lang ako para magpastor. Uwi lang ako, maganda magdi-district tayo. Di ko kaya. Kaya nga ng iba eh. Meron bang, biyuda pa. Di ba biyuda? Oo, si Pastor Alina. Di ba? 4 na churches. May building pa siya. Kaya nga niya eh. Kaya mo rin. May edad na ako. Ako ka 63 na eh. Amen. Alam mo yung giveaway lang ni Lord, dapat magiging prophet Samuel ka. Ano yung sabihin, Lord? Kailangan you need to raise up David. Amen. Niisip ko rin na mission sa labas. Di mag-develop ako. Paglabas. Amen. Hindi na ako. Diba? Pag-Inglesan, mahirapan tayo eh. Speaking tongues, okay lang. Sa totoo lang yung mga aminin yun ha. Buti kayo ng pag-aaral kayo. Ako eh, high school graduate lang eh. Palakasan lang ito. Ng mukha. Oo nga. Kaya, di madaling magpastor. Dito na ako nanindilo pa. Dati wala akong buhok, ngayon meron na. Ano ba? Sinasarasi, nadamay pa sir, di ba? Damay yan lang ito. Sabi na, ba't bumabata? Ba't gumagawa ako? Nag-giver ako eh. Ang church pati hindi madali. Talagang, kasi buhat makaupo yan. Kaya nang gumagawa ako. Amen. Delikado. Birthing or launching of a healthy. Pagsama-samahin mo na yan, yung life group mo na 5 hanggang 7 ang numbers niyan. Ngayong December, ito na yung natin, celebration natin, lahat. So you need to invite. Kung mayroon kang 3, may ibibigay ako sa'yo. Ganyan. So harvest event na rin yung launching natin. Imbitahin mo si Bishop. Di ba? Mag-speak ka o yung overseer natin. Hello? Amen. Gawin mong 1 year, kaya yan eh. Basta may focus ka. Basta may vision ka. Now, strategies natin. Kasi may mga tanong pa dito eh. And supplemental support. Yan. Local program, kailangan 4 na C. Local programs, kailangan yan. Kasi kung di mo gagawin yan, talagang solo flight ka, mag-isa kang magtrabaho. Iiyak ikaw lang. Yung mga tao, hindi sila maging hindi sila support sa'yo. College of the Apostle Training Course, mayroong i-offer ang College of the Apostle. So ito yung mga supplemental na pwede pala yun talaga. Ako, naging director ako ng Bible League sa Mindanao. I think more than 500 churches na na-plant. Nung naging director pa ako ng Mindanao sa Bible, provincial director. Church planting yan eh. Nilipat ako ng Cebu, binigay ulit sa akin. 100, kasama na yan siya doon.
I think Rev Rally, si Rev Glenn. Si Rev Glenn ay professor ito ng seminary. No? Pero mahirapan sa iya ang church planting. Nahirapan siya mag-plant ng church. After nung training namin, sumabog na siya. Hindi na siya mapigilan. Ano mga kasama nila ngayon, ano to, produkto nila to eh. Rev Rally, ganun din. Church planter nila ito. I think si Rev Leto, ganun, dumaan din ito ng, ng Bible League, training. Ang ganda ng simple approach lang. Pero, iba ang life giver church planting ngayon. Yes. Na strategy ngayon. Amen. Iba eh. Kung nagawa namin dati, how much more na yan? Sabi niya, Lord, not magiging prophet sufferer ka. You need to raise up their dead. Amen. Amen. Then conferences, dali lang to sa atin, makapag-attend tayo for church planting, connection and fun or fundraising campaigns. Ito yung maganda. Alam niyo yung VCF, bakit nag-excel sila, yung tirahan, yung fellowship center nila. Kasi meron silang, magaling sila sa fundraising campaign. Masama pa ito? Hindi yan. Kasi yung gusto mong, yung crown, yung credit sa'yo lang, isama mo naman yung iba. Hindi ka naman ang muerta eh. Hindi ka naman mukhang pera, di ba? Kingdom agenda ito. Huwag manghingi. Sabi ko sa katabi mo, huwag manghingi. Huwag maghingi. Huwag magpadungog-dungog o huwag magparinig. Alam mo, o prayer request, hindi. Sabihin mo lang sa abroad, alam mo, mayroong nangyari dito. Pakita mo, water baptism, my life group, and we are planning to have a church. Gusto kong maging kasama ka, prayer partner. Friend-raising yan. Friend-raising yan. Gusto ko kita maging partner. Huwag mong suluhin yan. Eh kami, may dalawang aircon kami. Kung di ko kaibigan si Richard. Walang aircon kami, iisa lang. Pero namimigay lang yan sa mga guwapong pastor. Kaya pwede kami bigyan. Sa totoo lang, we need to raise up, sinasabing, yung connection or relationship to other people. Kamag-anak, nasa abroad. Ito yun, sabihin nyo, ito nangyari. Gusto nilang tumulong, di lang nila maintindihan, di lang tayo kapag-connect. Hello, people of God. Kasi yung crown, huwag mong suluhin. Because of me yan eh. Hindi because of us. Dahil business to ni Lord, imamarket mo ngayon. Picture ka, for 3 months o 6 months, prayer support mo, intercession. Kasunod, sabihin mo na, pwede ka rin mag-commit. Di ba? Monthly, yearly, baka gusto mo. Kahit hindi mo sasabihin mo, paano ko makapag-support? Pwede yan. Hello? Amen. Hindi na nag-amen. Meron ba tayo nakuha ngayon? Amen. So we plant churches because Jesus commanded it. Maliwanag sa atin yan. The apostles modeled it. The early church practiced it. And the modern church continues it. We plant churches so that revival and transformation will reach every campus, every city, every nation, and every generation. Kaya nagpa-plant tayo ng church. Sabi ulitin ko, effective evangelism ay church planting. Alala ko yung pumunta ko ng ito ko na noon yun. Noong April birthday ko, 1993, biyahe ako Butuan to Cagayan de Oro. Lahat ng, isa lang syudad yan eh, lahat ng towns, barangay na nadaanan ko, Lord, saan na? Puro sana ako. Alam mo, lahat ng puro sana, nagkaroon ng churches. Walang imposible. Mangarap ka lang. Yung mindset din natin na, hindi, Lord, i-bless mo nga ako para maging model ako ng life giver. Amen. Kasi pag di ka maabutan,
Eh ako may ilang ano yan eh. Hindi ako nanghihingi sa office. Pero binibigyan ako. Pwede ba yan? Amen? Amen. May mga nagbibigay sa akin. Isa sa tumulong sa akin ay ang Mandawi Life Giver. Isa sila sa mga tumulong sa akin. Kasi kaya hindi ko nagpaparinig, Dad, ano bang kailangan dyan? Nagbibigay sila. Kaya lumapit kay Red, pwede kayo manghingi sa pagparinig sa kanila. Isa totoo lang, kapag establish mo yung relationship mo sa tao, kung sabi na ba yan? Hindi mahirap ang change plan. Kung naiintindihan natin na basta meron kang vision sa isang lugar, sa isang barangay, no, ikilo si Lord. Gagalaw ka lang. Then si Lord ay susunod. Amen. Pero i-master natin yung journey ng life giver. Mag-mission. Hindi nga siya nakapag-SOD1. Paano mag-mission? Yung kinchik nga, na kapitbahay. Yung hardware, hindi na malapitan, magbigay ng ng trucks, di ba? Tapos pupunta ka ng China, mag-mission. Hello, tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Dito pa rin practice natin. Right. Yung journey natin, napakaganda yung journey. Ngayon ko lang na-appreciate yung journey actually. Kasi nung nasa Cebu ako, nasa Mandawi, sila Louie, pinapufriend ko. Kaya na magturo kasi 8 years yung wife ko dialysis eh. Ay, hirap talaga ako eh. Lord, kunin mo na. Kung walang miracle, kunin mo na. Eh, hindi ko talaga kaya nung wala na siya. Di ba matulog ka, tapos magising ka na, tumutulog yung mo, di ba? Ay, hirap. Kaya pumunta ka ng Mindanao. Kaya, inaalaw pala ni Lord yung mga sitwasyon para gusto niya, mayroon ipapa-accomplish sa'yo. Amen. Kaya huwag kang magtaka bakit may problema ka. Kasi gusto ni Lord, gumalaw ka. Yes. Ayun sa purpose. Amen. Ang misis ko, pag natulog ako, nangangalapit sa akin, tagal mo mag-asawa. Ay, pero lang. Amen? Amen. Amen ba? So again, Life Giver Church Butuan, 6 months lang yan trabaho ko. Produkto siya ng ilang life goals. Kailang intentional at focus. Minsan, nung sumama ako sa Singapore, tapos birthday ni Bishop, Sunday yun. Tapos pumunta ako ng Cebu conference. Tapos, umuti lang sa Kabakan, hindi Sunday. Pag-uwi ko, 4 na mga leaders ko umalis sa church. Oh. Nag-celebrate naman ako. Kasi, nakita ko rin yung, sabi ko, Lord, talagang may pagkukulang din ako. Kasi, 1 year pa naman din ang church. Kaya umalis, pa yan, mga ilang months pa naman yan sa church. Kasi, stricto ako pagdating sa journey. Pag hindi sila mag-journey, kalimutan na lang nila. Sayang yung time and effort natin kapag hindi sila mag-journey. Paano ka mapag-duplicate? Diba? Amen? So, ang Life Giver Butuan ay within 6 months operation, nakapag-open tayo, nakapag-establish tayo ng church. We rented for 20,000 a month. Pahinirin yan eh. Pero grabe siya. Kita mo yung pagbabago ng mga tao. Kita mo na may motto kami, from Butuan and beyond. So, natagin ko namin yung Surigao, Limuo, Badong papunta na ng Iligan, Zamboanga. Nakikita namin yan. Kailangan kong palakasin ang church. Tama yung sinabi. Kasi kung didiretso ka doon, tapos garangal naman yung local church mo, sayang. Pag-uwi mo, luhaan ka. Hindi mo ma-fulfill. Tanim ng tanim, pero wala kang ma-accomplish.
start ka ng start, hanggang sa start ka lang magaling. Pero ang ending mo, medyo mahirap. Amen? May mga tanong ba? Meron pa tayong, kasi hanggang alas 4 tayo. May meeting after the breakout group, all senior pastors and at admin or staff ng church, magkaroon tayo ng meeting, okay? Saan ba ito? 7 4 ba ito? Dito. Di na aalis yung mga senior pastor. Amen? So baka may tanong kayo at sasagutin ni Rev Leto tsaka ni Rev Dante. Ay tanong kayo? Kung wala kayong tanong, ako magtatanong sa inyo. Anong gagawin nyo 5 to 10 years from now? Dapat nakasulat yun. If you're a pastor, ilalagay mo magdi-display ka. Wala namang bayad yan. So, pag nilagay mo yan, magkaroon ka ng focus ngayon. Kita mo yung target area mo. Wow. Lord, ililigalo ko ito. I-bless mo ako dito, ililigalo ko sa life of people. Amen. Tapos biglang bibigyan ka niyo. Alam niyo ba na, binigyan ako ni Lord ng isang businessman na nung una, isang bangko lang siya, nakapalit ulit ng bangko. Tapos 3 dump truck. Tapos yung tower na, yung sa Napocor, alam nyo, nakuha niya eh. Give-bless na Lord. Give-bless na Lord. Kaya, pag mayroon tayong church planting program, may target area, sino magbibigay siya ng tao? Ang model natin ngayon, si Rev Jan. Ang tindi. Tabihan mo na siya. Patulong mo kayo. Kasi, sabi nga noon sa namin, sa coaching namin ni Coach Mark, tinatanong doon, paano daw makapag-raise up ng mga pastors? Problema talaga. Ako, ina-appreciate kita kapag pastor ka, anak mo, may nagpastor. Pero engineer, okay lang naman. Pero pag nagpastor yan, sasaludo ako sa'yo. Hello? Kasi pag mamatay ka, huwag naman sana. Ang papalit yung leader mo. So, sisira yung church. Kita niyo ba? Anak mo. Di ba? Oh, di ba lang tingin sa akin? Malakas loob ko, wala pa akong anak eh. Kasi sa totoo lang, i-visualize mo na, Lord. Ito yung papalit ko. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, gayahin na natin yung heart ni Bishop. Church planter, yung mga anak niya nagpapastor. Ano bang gagawin mo? Mayroon na kang susundan. Kaya, ang ano nga doon eh, yung role model. Kasi may mga leaders na gusto mag-full time kasi nakita nila sa pastor. Hindi pahirapan ang ministry at gawain nila. Amen ba? Amen? Amen. Medyo mahirap, di madali. Kasi ano yan eh, kingdom agenda nila. Pero, masaya ka. Masaya ka. Pero prayer ko ngayon na, pag-uwi pa lang natin, o dito pa lang, pinivisualize mo na ang local church mo, maging central church. Alam mo, prayer ko na ang Butuan maging central church ng Mindanao. Yun ang prayer ko. Ngayon, sabi ko, by January, magsisipay tayo. Mag-iipon na tayo para building, lote at building. Di ba? Wala namang bayad yan. Amen. Kumakbang ka lang. Ito lang yung kaya namin. Pero sila, grabe sila. Cool ba sila? Cool ba? Cool ba? Doon yung speaker on. Sa totoo lang, sabi sila, gumalaw ka lang. Action ka lang. Palawakin mo na yung ano eh. Kung parang nag-maintenance ka, there's something. Mag-ayos ka ba? Lord, bakit? Hindi mo na i-question si Lord. Hindi mo na i-question mga failures mo. Inaalaw lang ni Lord yan. Para mag-isip ka. Kasi kung hanggang luhod lang tayo iyak, may altar call, ano na natin, i-connect na natin. Lord, ano ba yung gusto mo? Ano ba yung heartbeat mo? Pwede ka maging busy problema sa local church, pero pwede ka maging busy magpa-plant ng mga churches, magre-raise ng mga pastors. Pipili ka lang yan. Kung sa finances, kaya mahirap yung pastor na diretso siya magaan, madali, bilis ka agad. Mahirap yan.
Hindi madali. Alam niyo ba, bago ako nag-full-time Mindanao, lahat ng CR ng church namin naranasan ko yung part of my training. Hanggang 4th floor yun. Naging janitor pa ako. Naranasan ko yun. Nag-graduate ako sa ASAM, Makati. Nilakad ko yung Pasay hanggang Makati. Hindi madali. Kaya nung naging church planter ako, sisya sa akin. Yun lang yung white coats, mag-8 years, nag-dialysis siya. Umiiyak ako, Lord. Hindi ako masaya. Sabi ni Lord sa akin, dapat masaya ka na. Kasi iniiwan mo lang yung wife mo, punta ka ng Korea, punta ka ng Malaysia, punta ka ng revival, kasal. You need to spend your time to your wife. Kaya nung umalis siya, tinawag ni Lord, naka-smile siya sa akin. Alam ko na masaya din siya, masaya ako. Kasi bumalik ako. Hello? Kayo pabiro lang yan. Huwag niyo, simple niya sa nagpo-promote yan. Gusto mo hindi. Kung nag-asawa pa rin, naka 4 years na ako So proud ako. Baga, makasama pa ilan na. Pero siyempre, kailangan talaga ng partner yan eh. Ang iba, binigyan ako ng 60. Magagawin ko sa 60. Gusto ko bang magkaanak? Naiiwan ko yung church. Sabi ng mga pastor, oh, Prime Minister! Kailan ba? Pangirap na. Bigyan mo nga ako. Hindi ka makakaya. Ay, pero pumunta ng mga churches sa Prime Minister, nag-scout yan. Hindi naman. Nagpa-fundraising ako. Tayo lang, tumayo tayo lahat. Harapin mo nga yung katabi mo, babae na lang. Tapos, kausapin mo muna siya, pag-uwi, anong gagawin mo? Tapos mag-pray. Okay? 5 minutes. Meron pa tayo, 10 minutes. Anong gagawin mo? Ha? Parang parehas tayo, naghanap tayo na magiging pastor. Kasi ang church plan, May gagawin si Lord. kailangan Declaration lang yan, pero may gagawin si diba Lord. yung sabi nung sa the gospel? Actually, pag lumabas sa bibig mo, makapangyarihan yan. Kailangan. Like group lang yan, daling araw magiging church yan. Bago At hindi lang makakapit magiging ng church. tatanim ka doon na tao. But a model church, Kagaya sa'yo, a vibrant church, a militant church, a model church. May tayo, may dalawa tayo. Seryosohin Ako mo ba yung una? kausap mo. Kasi seryoso si Lord, bless ka. Father, we bless your name. We thank you for the life of Pastor Jomar. Lord, masaya sa kanyang ministry, but converted sa kanyang puso kay ikaw. Pray, Father, makalupan mo siya ng mga pastors. Okay. Hindi mo lang kami isang district. Yes. Lord, na bigyan mo siya ng leaders, Lord. Instruct their hearts, Lord, para sila ng burden. Para sila ng burden, Father. Lord, magiging isa siyang church planters. Bigyan mo siya ng eagle eye, ng panginapan, leaders, Lord, na maging pastor, Father. And I pray, Father, na pagkaluban mo rin siya ng partner ng ministry, Lord, na the same sila ng spirit, na may burden din, Father, noon sa ministry, and mayroong calling, Father. Tulungan mo siya, Panginoon, sa lahat ng kanyang pinagdadaanan. Madali, kanya-kanya po kami ng struggle, mayroon po siyang personal na struggle, but I pray, Lord, that your grace is sufficient, Lord, enough, Father, para matulungan siya. Lord, I speak financial breakthrough, I speak lalawak yung territory niya, Lord, hindi lang sa Bulacan, ilulukso mo siya, Panginoon, to the north, to God, and even to the east and to the west of Luzon, Lord, and even to the south, Lord. Pray ako sa inyo, pero abroad, Father, tapusin niyo muna. 5 to 10 years lalawak, from now, Panginoon, dapat yung church mo maging we district na. love you, Lord, and 10 years praise from you, now, and I meron believe, ka ng Lord, na 4-5 hindi mo mga siya churches. papabayaan. Thank you, Lord, for everything. So we ask in Jesus' name we pray. Amen. Pray mo ako. I pray to you, Reverend, Lord, 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 dalangin ko po kami, Lord,
ang multiplication, Lord. Yung maraming mga leader ang hatulungin sa kanyang pamumuno. Lord, I pray, raise up, Lord God, more pastors. Lord, maraming pong salamat ngayong hapon. Dahil sa kakayanan mo, inikatiwala mo po sa amin yung gawain ng bawat lugar, syudad, Lord, throughout the Philippines, meron pa sa amin nag-iisip paano yung mission work in abroad. Lord, alam namin na ikaw ang tutulong sa amin para yung church namin ay magiging model, yung growth factor niya sa area sa finances, yung kapasidad on how to raise up leaders and workers, at may champion namin yung journey ng aming local church. Lord, ang anointing na meron kami hindi lang pang life giver but even, Lord, to the body of Christ. Makakatulong kami, maka-extend kami ng tulong sa maraming mga kasimbahanan. Kay Lord, I pronounce your blessings to flow over your servants. Lord, hindi namin pwede sabihin na hindi, kay ano lang kami, mababa o low profile. Alam namin, Lord, na naiintindihan mo kami. Kaya pasasabugin mo ang bawat isa sa amin. Ang hindi namin kaya, Lord, mag-raise up ka ng mga potential na mga leader of leaders to assist us, O God, sa work, sa assignment, sa vision na pinagkaloob niyo po sa amin. Lord, whatever entrances o plans ng enemy, we destroy all the works of darkness. Then allow us, God, to have the spirit of gigil in church planting for the glory of God. Then magiging model, magiging example, and a blessing to your kingdom, at iregalo namin sa life giver. Kaya Lord, maraming pong salamat sa bawat isa. Lord, binigyan mo kami ng tahas, binigyan mo kami ng assignment, na alam namin na kakayanan din namin sa iyong tulong at sa iyong biyaya for the glory of God. In Jesus' name, lahat magsabi ng Amen. Senior Pastor, tayo po ay may iwan dahil kakausapin tayo. Lahat ng Senior Pastor, tama ba yun sa 7th order?